Magandang araw mga kamao, malapit na nga ang laban ni Jerwin Angkahas at ni Takuma Inoue at gaganapin na nga yan sa February 24 sa Tokyo, Japan. Ito ay isang title shot ng ating kababayan na si former IBF Super Flyweight World Champion Jerwin Angkahas para sa WBA World Bantamweight Belt na hawak ngayon ni Takuma Inoue. Sa mga hindi po nakakaalam ay nakababatang kapatid po ito ng tinaguriang monster ng Japan na si current undisputed Super Bantamweight World Champion Naoya the Monster Inoue. So, sa videong ito nga ay pag-uusapan natin ang 5 keys to victory para sa ating kababayan na si Jerwin Angkahas. Una sa lahat ay ang mga mistakes at mannerisms sa kilos ni Takuma Inoue na dapat ma-take advantage ng ating kababayan. Pangalawa, ideal punches na kailangan gamitin ni Jerwin Angkahas. Tandaan natin, southpaw si Jerwin Angkahas at orthodox naman si Takuma Inoue. So magkaiba yung kanilang stance at magkaiba din yung strategies na kailangan nilang gamitin. Pangatlo, ideal combinations. Pangapat, mga kilos at counter ni Inoue na kailangan pag-ingatan. At panglima at ang pinaka-importante sa lahat, mga mistakes na kailangang iwasan at maayos ng kampo ni Jerwin Angkahas para hindi siya maisahan ni Takuma Inoue. So, sisimulan nating obserbahan ang kilos at mannerisms ni Inoue. Dahil dyan ay panonoorin natin ang huling laban ni Inoue sa isang southpaw at yan ay ang kapwa niya Hapon na si Shingo Wake. Sabi nga natin kanina ay taking advantage. Isa sa mga hindi magagandang mannerisms ni Inoue ay ang pagbaba niya ng kanyang lead hand at dahil dito ay natatamaan siya ng mga solidong suntok. Ito naman ang isa pang halimbawa. Sumunod naman ay may tendency mag-drop ng lead hand si Inoue sa didikit ang gloves niya sa lead hand ng kalaban at maaari itong i-take advantage ni Angkahas. Dumako naman tayo sa pangalawa at pangatlo, ideal punches at combinations pagsasamahin natin. Dito naman ay i-review natin ang huling laban ni Angkahas sa isang orthodox fighter at yan ay laban kay Wilner Soto. Isa sa mga nakikita nating ideal punch sa parating na laban ay ang straight left hand. Mabilis ito ma-execute ni Angkahas mapa-counter man yan or para mag-initiate. Sumunod naman ay ang kanyang right hook. Again, pwede pang counter, pwede din yan pang combination. Huli naman dyan ay ang left uppercut. Kung mapapadalas ang pagyuko or pag-overextend ni Inoue ay magagamit ito ni Angkahas. Pero depende yan syempre sa game plan at adjustments ng Team Inoue. Pagdating naman sa combination, sa tingin ko ang pinakamagagamit ay ang 2-1 combination na nagsisimula sa left straight at nagtatapos sa right hook. Kung maalala nyo kanina, sa unang key to victory na taking advantage ay nabanggit natin ang madalas na pagbaba ni Takuma ng kanyang lead hand. Ito ang magandang gamitin na advantage ni Jerwin Angkahas para makalanding ng solid right hook. Kung masasamahan niya ng pag-pivot sa outside position tulad ng ginawa nito ni Shingo Wake ay siguradong mas effective. At syempre, ito ang isa pang example. At para naman sa tendency ni Takuma Inoue mag-drop ng lead hand ay ang classic na 1-2. Pangapat, ano-ano nga ba ang kadalasang uri ng atake at counter ni Inoue at paano ito maiiwasan ni Jerwin? Una ay ang kanyang counter left hook. Ito ay madalas niyang ginagamit para ma-counter ang jab at ang attempts ng kalaban para magbitaw ng kombinasyon. Ang magandang adjustment dito ay ang pagbato ng 2-1 combination na nabanggit natin kanina. Kailangan lang ay manatili ang high guard ni Angkahas sa kanan para hindi siya tamaan ng left hook ni Inoue. Para naman sa pag-atake, bago pumasok si Takuma ay hinahatak niya ang lead arm ng kalaban para mag-open ng depensa nito. At syempre, dumako tayo sa panglima at pinaka-importante, fixing mistakes. Si Jerwin Angkahas ay ang humawak ng IBF Super Flyweight Belt sa loob ng 4 na taon at bagamat matatawag ng veterano sa larangan ay may iilan pa rin itong pagkakamali paminsan-minsan. So, pag-usapan natin ang dapat niyang ayusin para hindi makapag-take advantage dito si Inoue. Una ay ang kanyang wide hooks. Pagbato niya ng looping left hook, sobrang open ang kanyang right dahil kailangan niyang bumuelo. Oo, malakas ang gantong suntok pero may kaakibat ito na risk na matamaan ka ng left hook. So sana ay hindi mabitawan ni Angkahas ang kanyang high guard para hindi siya mapuruhan kung sakaling ma-counter. Ito pa ang iilan sa mga examples ng kanyang wide punches. Sunod naman na dapat iwasan ay ang overextension. Karugtong pa rin ito ng kanyang wide hooks dahil dito siya kadalasan nawawalan ng balanse. Isa to kanina sa mga examples na pinakita natin. Kung mapapansin nyo dito, sa lakas ng suntok niya ay bumaliktad yung kanyang stance at ngayon naka-orthodox position na siya. Pero originally siya ay isang southpaw. Kaya kinailangan niyang ayusin ang kanyang stance para lang makasuntok siya ulit.
Delikado ito dahil wala siya sa nakagawian niyang stance at pwede siya ma-take advantage dahil hindi ito basta makakapag-return fire. Ito yung iba pang example sa pagkawala ng kanyang foot position. Dito naman tayo sa pangatlo at pinakahuli, ang narrow stance. Kung mapapansin nyo ay masyadong malapit ang paa ni Jerwin sa isa't isa. Mahirap ito dahil wala siya sa tamang balanse para sumuntok at tumanggap ng suntok. Dito naman ay makikita nyo na nakaayos na ang kanyang paa kaya siya nakapagbato ng uppercut. At dito naman mapapansin nyo na medyo may mannerism nga si Angkahas na umabante na masyadong dikit yung paa. Okay lang naman sana siya dahil malayo-layo siya sa kalaban niya ngayon, kaso sa ilang pagkakataon na gaya nito, tinamaan siya dito ng jab. Mabuti at hindi kalakasan ng punching power ng kalaban at hindi siya dito natatakot lumapit. Sinubukan din ni Angkahas na bumato ng straight left ngunit ito ay kinapos dahil sa kanyang narrow stance at hindi siya masyadong nakapag-close ng gap dahil wala siya sa pwesto. So mga kamao, i-review natin ulit ang mga technical keys to victory ni Jerwin Angkahas. Una, mag-take advantage ng mannerisms ni Takuma Inoue, lalong-lalo na yung pag-drop ng kanyang lead hand. Pangalawa, ang pag-utilize ng straight left hand at ng right hook. Pangatlo, pagdating sa combinations, maganda ang 2-1 combinations na nagtatapos sa right hook or jab. Maganda din ang 3-punch combination na jab, straight, hook, or power jab. Pangapat, mag-iingat sa left hook ni Inoue at ng kanyang paghatak ng lead arm. At pinakahuli at siguro pinaka-importante ay yung pag-iwas sa masyadong wide na suntok at pagkawala ng stance. Yun lang mga kamao, sana suportahan natin ang ating kababayan at syempre good luck sa lahat ng mga fighters na lalaban sa Japan sa February 24 na nga yan. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo to, sana ay mag-follow kayo sa ating pages sa YouTube, Facebook at sa TikTok para updated kayo sa mga ganitong klaseng content. Maraming salamat mga kamao.